meron daw akong lalaki. Ngunit ito naman ang anak na mag-asawa, pilit daw siyang pinalabas ng bahay ng kanyang tatay. Nag-isip po ako tapos sabi niya po, lumat na muna po ako para hindi na po ako madamay. Nang lumabas ang anak ni Victor, bigla na lang may nagliyab sa bahay. At sa mga pulang apoy, ay tumambat ang sunog na bangkay ng biktima. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng Olongapo Fire Department na dito sa bahagi ito ng kusina na tagpuan ng bangkay ni Mercado na nakaluhod pa. Kinandado muna niya itong pituan para sigurado walang makapasok at makapilit sa kanya sa pagsurog ng bahay dito sa Olongapo City. Lumalabas na noong Biyernes pa ng umaga, nagtangka na si Victor ng sunugin ng kanilang bahay. Napaluha na lang ang misis sa sinapit ng kanyang asawa at sa pagkaabo ng kanilang bahay. Pero pinapatawad na raw niya ang kanyang mister sa pagsunog sa pinundag nilang tahanan. Si Alan Rosso, patron ng Pilipino, Olongapo City. Sa Binalbaga, Negros Occidental, isang 51 anyos na lalaki naman ang sinunog din ang sarili nilang bahay bago nagpapamatay. Kinilala ang lalaki na si Jerry Gasataya. Ayon sa pamilya ni Gasataya, wala silang alam ang lalaki. Pero base sa informasyon na natanggap nila sa pulis, na minsan na itong gumamit ng illegal na droga. Nagbabakasyon lamang sa Negros si Gasataya na trabaho sa Amerika. Baka kailangan natin si Dr. Abigibelo dito. Ipinatuloy na po sa veterinaryo ang asong nasira ang mukha matapos iligtas sa disgrasya ang dalawang bata sa Zamboanga City. Ay sa City Veterinarian, kailangan sumailalim ngayon sa reconstructive surgery ang asa, lalo na sa pag-alaman na ito ay punti. Sa pag-call si Jewel Ray. Instant celebrity ang asong si Kabang nang dumating sa City Veterinarian's Office. Marami ang humangat sa aso matapos maipalabas sa telebisyon ang kanyang kwento. Iniligtas ni Kabang ang dalawang bata sa humaharurot na motorsiklo na ikinasira ng kanyang mukha. Dahil dito, iirang si Kabang bilang hero dog. Despite after the love for owner. Kaya naman marami ang nagpakuha ng litrato kay Kabang. Na-picture ni Kabang dahil ipatakita ko mga pictures niya sa mga apo ko sa Facebook at internet para makilala nila si Kabang. Sa City Vet, nilinis ang sugat ni Kabang sa mukha ito at nilagyan ng antibiotic para maiwasan ng infeksyon. Pinagitan din sa ng collar para hindi makakot ang mukha. Napag-alaman naman sa check-up na buntis si Kabang. Binigyan ito ng mga vitamina dahil medyo hirap sa pagkain dahil sa nasirang mukha. Lagyan ni nanay. Ayon sa mga veterinaryo, maiging sumailalim sa reconstructive surgery si Kabang para maibalik sa normal ang buhay ng aso. Yun nga lang, walang kakayanan ng lokal na pamahalaan para dito. We like to request some private organizations, maybe they have the necessary expertise and capability to perform the reconstructive surgery for us. Ayaw. Sa kanyang amo para makapagpahina. Patron ng Pilipino. Ay, sige. Ito. Opo, yan. Ano sa mga buhaya ang bumibida ngayon sa Buhaya. Francis Magpag. Buhaya. Kung sa Agusan del Sur, ay lulong ang matatapos Palawan, sa Davao Central Park, bigla ang buwan si Pangil na 80 taon na edad. Hindi na pa nahuhuli si Pangil sa haba na labi siya ang sumusunod sa yapak ni Lolong. Siya si Pangil, kasi siya yung pangalawa na pinakamalaki na huli na crocodile dito sa Pilipinas. Kaya isa siya sa dinadayo dito sa amin. So mga ganito Okay na po. ito, water crocodile. Jeron. Way back to the 100 years. Swerte natin dahil meron pang natirang mga ganitong klaseng hayop. Kasama ni Pangil sa Crocodile Farm ang mahigit 1,000 endangered freshwater crocodile at saltwater crocodile. At natuwing na Jeron, kain na po. Upo po na, upo po na. Opo. Valentino, so curious lang, just to see for myself. And, Dahan-dahan. because it's ganda.
Sige po, pulutin ni nanay. Nagsisigil ng buhaya ang crocodile farm sa Davao. Para naman sa mga mahilig sa exotic food tulad ng crocodile sisig at crocodile steak. Francis Magbarwa, Patrol ng Pilipino sa Davao. Uy, kain na. Si Christine Reyes na mag-guest sa show ng dating nakalitan niyang kita. O, kanin. Itaya naman ang bagong location shoot ng Kering Walang Hanggan. Kaya ito ang report. Walang hanggan magpasalamat na Don Zulueta at Richard Gomez na mamayagpag pa ang Kering Walang Hanggan sa bagong Tunghain Park matapos sa Ibon. Kami ni Richard talagang natutuwa kami kasi naninibago kami na marami pa rin talaga sumusuporta sa country namin. Mas inangat din ang world-class production sa mga eksena. Ayaw mo to. Hindi. Ayaw mo. Hindi. Okay. Ubus mo kanin mo, ah. Medyo ba si Apple sa endorsement ng sis na dati napapanood lang daw niya sa TV? Mamaya na to. May laman pa bibig, ah. Ako mag-inag lang sa ano. Mamaya mo titingnan. Oops. At doon sa advokasya. Ayan, upuan, Hindi ko kaganda. Oy! Sorry. Mamaya! Ibig! Mamaya po. Mamaya. Sige mo, sisid na natin. Bye-bye na kay mama. Bye-bye na. Bye-bye na kay mama. Bye-bye na kay mama. Bye-bye, mama. Mama, tutuk. Mama, tutuk.